Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, inirang mong itatag, isang libing buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the peace and love of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay nabayakan. Pinupuri ka, ipinagkarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Let us pray.
O God, by whom we are redeemed and receive adoption, look graciously upon your beloved sons and daughters, that those who believe in Christ may receive true freedom and an everlasting inheritance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the prophet Isaiah describes Israel's future return from exile as the marvelous healing of the land and the people. Their restoration is the work of the saving God. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, say to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God, he comes with vindication. With divine recompense, he comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared. Then will the lame leap like a stag, then the tongue of the mute will sing. Streams will burst forth in the desert, and the rivers in the steppe. The burning sands will become pools, and the thirsty ground springs of water. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. The God of Jacob keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. Praise the Lord, my soul. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up those who were bowed down. The Lord loves the just. The Lord protects strangers. Praise the Lord, my soul. The fatherless and the widow, the Lord sustains, but the way of the wicked he thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Alleluia. Praise the Lord, my soul. On the second reading, James writes that faith in the Lord enables us to see Christ in every person. Therefore, we must give reverence to each one, rich and the poor alike. A reading from the letter of St. James. My brothers and sisters, show no partiality as you adhere to the faith in our glorious Lord Jesus Christ. For if a man with gold rings and fine clothes comes into your assembly, and a poor person in shabby clothes also comes in, and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say, sit here, please, while you say to the poor one, stand there or sit at my feet. Have you not made distinctions among yourselves and become judges with evil designs? Listen, my beloved brothers and sisters, did not God choose those who are poor in the world to be rich in faith, in heirs of the kingdom that he promised to those who love him? The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cure every disease among the people. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. Again, Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee into the district of Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man's ears and spitting touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned and said to him, Ephata, that is, be opened. Immediately, the man's ears were opened. His speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone, but the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Laslet Quasi Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Maliwanag po sa ating second reading na sinasabi ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Apostol Santiago na hindi daw tayo dapat nagtatangi ng tao. Sa Ingles, avoid favoritism. Sa mas diretsong Tagalog, wala daw dapat tayo paborito. Ayan na. Nagre-react na sa loob-loob nila yung mga anak na inaakusahan ng mga magulang nila na may paborito. Ang mga empleyado na sa tingin nila, ang kanilang mga amo ay may paborito. Ang mga lingkod simbahan, kawani ng gobyerno, na sa palagay nila, ang kanilang mga leaders ay may paborito. Pero tama nga kaya ang akusasyon, tingin at palagay natin sa kanila? Baka naman yung iniisip, inaakusa at palagay nating favoritism ay preference lang pala. Magkaiba po kasi yung preference sa favoritism, bagamat may pagkakapareho sapagkat they both choose a thing and not the other thing. Kaya lang, ang preference hindi siya masama. Sapagkat ang preference ay makatwirang pagpili, natural na pagpili o paggusto lang naman sa isa nang hindi naman necessarily inaapi, iniitsipwera o winawalang halaga yung iba. Pantay-pantay pa rin. May preference lang. May pinipili, may ginugusto lang. So po pwedeng prefer lang ng mga magulang mo na mas magbigay ng atensyon sa kapatid mo sapagkat they deem na mas kailangan ito ng kapatid mo. Pwedeng mas prefer lang ng amo ninyo na ibigay sa katrabaho mo yung ganitong trabaho sapagkat they deem na mas competent ang taong ito. Yan sa'yo. Pwedeng siya lang yung lingkod simbahan o gobyerno na mas binigyan ng gawain ng leader ninyo sapagkat she deems na mas komportable itong katrabaho. Walang masama doon. Hindi favoritism yun. Preference lang yun. Walang pagtatangi doon. Pamimili lang yun. Natural lang na pagkagusto at hindi pagkakaroon ng paborito. Hanggat hindi ka nakakaranas ng pang-api, hindi inaalis ang iyong halaga, hindi ka initsipwera. Preference lang yon, hindi favoritism yon. Kahit ang Diyos, bagamat wala siyang favoritism, meron siyang preference. Meron siyang mga pinili, pero wala siyang tinangi. Meron siyang mga ginusto na mamuno sa kanyang bayan, na pagmula ng kanyang bayan, pero pantay-pantay ang pagtingin niya sa libutan. Ang sabi sa Galatia 3:28, sa Diyos, walang lalaki, walang babae, walang Hudyo, walang Griego, walang Malaya, walang alipin. Lahat tayo isa kay Kristo. Bagamat
Pumili ang Diyos ng kanyang bayan, ang bayang Israel. Bagamat, nang magkatawang taong Diyos na ito pumili ng 12 alagad lang. Bagamat, ang Diyos na ito'y nagsabi nang siya'y magkatawang tao na naparito siya, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. So may preference lang at hindi favoritism ang tawag siya. Sapagkat lahat tayo pantay-pantay sa kaniyang harapan. Ang ayaw ng Diyos, yung favoritism, yung pagkakaroon ng paborito. Yun bang sa pagpili ng kapwa mo, mararamdaman mo, aba, nilalait ka, inaitsipwera ka, inaalis ang iyong halaga. Kahit hindi naman dapat talaga. Natatandaan ko noon nung kami na seminaryo, konti lang naman kami, 12 lang kami. So meron kaming kaklase na kapag galing siya sa labas, pag uwi niya, sisigaw na yan. Joel! Kim! Jamie! Darwin! Eto na hamburger ninyo! Mga 6 siguro yon. Yung 6 hindi. Walang hamburger. Kasama ako dun sa 6. Walang hamburger. Ngayon, yung isa dun sa 6 na walang hamburger, nag-usap kami. Nisip namin, bakit sila may hamburger? Ba't tayo wala? Sabi nung kausap ko, kabayan, tingnan mo yung 6. Puro gwapo yun, di ba? Hindi naman tayo gwapo eh. Yun ang favoritism. Yung maramdaman ko, wala akong hamburger, hindi ako gwapo. Nakita ninyo yung pag-aresto kay Alice Guo. Cool, di ba? Yung hanggang ngayon ay pagpapatuloy ng paghahanap kay Kibuloy. Cool, di ba? Na okay lang sana kung ganyan talaga kaganda, kakul ang pag-aresto at ganyan talaga katolerant ang paghahanap sa mga pinagpapaliwanag ng batas, di ba? Nakita nyo? Madalas yung mga pulis pa nag-a-adjust. Okay lang naman. Kung sa lahat, ganyan. At alam natin, hindi ganyan. Meron akong nakitang tula, basahin ko sa inyo kasi malaman siya. Si Kian, sa laylayan ng lipunan, may exam kinabukasan, walang kasalanan, bumulagta sa tabi ng daan. Si Alice, may pogo na ino-operate, tinakasan ng Senate, sa Indonesia tumalilis, may selfie kasama ang pulis. Hindi ba? Ang ganda naman talaga ng ngiti ni Alice. Parang ganyan din yung ngiti niya dati nung hindi pa siya nahuli ng mga pulis. Pwede mo nga kantahan eh. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel by... Oh, diba? Sarap maging mayaman. Sarap maging makapangyarihan. Ang mga mahirap, nga na lang. Sana all na lang. I mean, diba? Isipin mo kung ikaw yung isa sa mga mahirap na inaresto dati o naaresto ng walang pakundangan. Minsan wala ka pang kasalanan. Saklap lang. At yun ang pinakaayaw din ng Diyos sa favoritism. Hindi lang sa ito'y against His nature, against His commandment. Ito ay very much against sa kanyang layunin. Na pagkakapantay-pantay sana. Hindi na nga pantay-pantay, mas lalo pang hindi pinagpapantay-pantay ng favoritism. Sapagkat, come to think about it, lagi namang ang nagbe-benefit sa favoritism ay yung nasa itaas. Yung mayaman, yung makapangyarihan, yung matalino, yung magaling, yung gwapo, yung maganda. To the detriment ng mga nasa ibaba, ng mga mahirap, ng mga walang-wala, ng mga walang halaga, ng hindi sikat, ng hindi kinikilala, ng mga mahihina. Kaya yung mga nasa itaas, mas itinataas pa ng favoritism. At yung mga nasa ibaba, mas binababa pa ng favoritism. In other words, mas nararamdaman ng mga taong nasa laylayan ang kanilang kaapi-api ng kalalagayan. Sabi nga sa Ingles, di ba? Adding insult to injury, rubbing salt into the wounds. Hirap na, mas pinahihirapan pa. Nakadapa na, ginungod-ngud pa dahil sa kawalang hustisya. Kaya natutuwa ako nung nakaraang Olympics. Doon sa ginawa ni parang Lakshya, ano ba pangalan niya? Lakshya Sen, tama ba yung pangalan niya?
isang Indian badminton, player na nanalo. That time, quarterfinals men's badminton sa Olympics. Which, by the way, ay first time na mapanalunan ng isang Indian shuttler. Siya yon, si Lakshya Sen. Pero kahit yun ay first time na makamit ng isang Indiano, alam ninyo, napaka-strange ng reaction niya. Hindi niya itinaas ang mga kamay niya, hindi niya sinuntok sa hangin ang kamay niya, hindi niya sumigaw, hindi siya nagtatalon, hindi siya ngumiti. Katulad ng ginagawa ng iba at ng dating ginawa na niya sa mga nauna ng pagkapanalo niya. This time, tahimik lang siya. Tahimik lang siya. At medyo nakayuko pa na pumunta sa gitna ng court at kinamayan yung Taiwanese na tinalo niya. Sabi nga ng commentator, maririnig, this time, no loud celebration from Lakshya. At bakit? Sapagkat alam ni Lakshya na nag-struggle dati sa seryosong sakit yung kalaban niya. Surgery last year, naka-recover lang for the Olympics. At yun ang tinalo niya. Alam niya na kapag nag-celebrate siya, mas madidiin yung pagkatalo, yung pagiging down ng kalaban niya. Parang yung ginawa ni Kristo sa ating ebanghelyo. Pansinin po ninyo. Pwede naman siyang magpagaling ng nakikita ng maraming tao eh. Pero bakit itinabi pa niya muna yung pipit bingi? Bakit inilayo niya? Bakit? Ayaw ba niya yun? Mas magiging favorite siya, masisikat siya, mas malalagtad ang kapangyarihan niya, mas papalakpakan siya. Kaya lang yung pipit bingi kasi, napaka-down ng kanyang kalalagayan. Especially during those times na hindi naman uso yung pagsusulat, oral lang ang communication, wala pang cellphone. Kaya napakatindi kung ikaw ay magiging pipit-bingi. So nandun yung kahiyan, nandun yung feeling niya na siya ay very down. So ayaw ni Kristo na ito'y mahiya sa kanya at sa mga taong nakapaligid sa kanila. At the moment na ito'y pagalingin na, syempre, biglang makakarinig ng sounds yan, baka mabigla yan, baka mataranta yan, pagtatawanan yan, at ayaw ni Jesus yun, na very down na nga, mas lalo pang ma-down. Ganon kabait si Jesus. Ganon siya kabait. Natatandaan nyo last Sunday na sabi ko, malalaman nating mabait tayo kung sa kabila ng problema, magiging mabait pa rin tayo. Ang isa pang paraan para malaman nating mabait tayo o ang ating kapwa-tao, kung meron ka o siyang kapangyarihan, ano yung attitude niya sa harap ng mga taong nasa ibaba, laylayan ng lipunan? Kung paano na taratuhin yung mga katulong nila, yung kasambahay nila, yung mga workers nila, yung mga pulube, yung mga walang-wala. Doon mo makikita kung ang tao yung mabuti talaga. Sabi nga, if you want to know the true character of a person, give him power. Ganon si Jesus. Nakita niyo? Kaya tama yung sinabi ng mga tao patungkol sa Kanya. He has done all things well. Sa Tagalog, ang buti ng mga ginawa niya, which I believe does not only pertain to the miracles He did, kundi sa personality mismo niya. Mabuti talaga siya. Mabait talaga siya. At nakikita yon sa pakikitungo niya sa mga aba. Hindi yun katakataka. Dahil noon pa man, ang Diyos, yan ang preference talaga. He came for the least, the lost, and the last. At yun din ang inaasahan niya para sa ating lahat. Let me end with this. Kasi naawa ako sa ginang na ito na kamakailan lang ay lumapit sa akin at humingi ng tulong. Yung tulong na consolation. Matanda na silang mag-asawa, mga 70 years old plus na. Napagtapos na nila yung mga anak nila na may sari-sariling pamilya na, may sari-sariling bahay na. Kaya sila lang dalawa sa bahay nila. Sa bahay nilang inuupahan lang nila. Kasi yung bahay pala talaga nila, naibenta nila para maipagamot dati yung apo nila. Imagine, apo nila. So dahil maliit lang yung pension ng kanyang asawa, may mga pagkakataon kinakapos sila. Nangungupahan lang kasi sila. So may mga pagkakataon daw, si ate, pupunta siya sa isa sa mga anak niya, walang ibibigay sa kanya. May mga pagkakataon, yung asawa naman niya, hindi siya binigyan. Baka siya, yung asawa bigyan, hindi rin binigyan.
lagi lang daw na pasensya na. Bagamat alam niya na hindi naman ganon gipit na gipit ang mga anak niya. Napag-aaral nga sa maganda na mga eskwelahan yung mga apo nila. Kung minsan nga, nalalaman nila, nakakarating pa kung saan-saan ang mga anak nila. Kaya, sabi niya, at dito ako naawa, Father, tulungan mo ko na mawala yung awa ko sa amin ng asawa ko. Kasi awang-awa ako sa aming sarili. Ba't ka nga hindi ka maaawa? Hindi na nga sila ang paborito. May asawa na yung anak nila, may anak nila yung anak nila. Hindi pa sila ang preference sa mga anak nila. Gayong kailangan nila. Yung maalala lang, yung mapagmalasakitan lang, yung kahit konti lang. Diba? Yan sabi ko sa kanya, tama-tama yung pagbasa sa iyo this coming Sunday. Ang sabi sa unang pagbasa, lakasan mo daw ang loob mo. Kasi makalimot man ang ina sa anak, ang anak sa ina, ang kapatid sa kapatid niya, hindi malilimutan ng Diyos tayo ng mga anak niya. Lalong-lalo na yung mga lubhang nangangailangan talaga. Eh sabi ko sa kanya, lakasan mo loob mo. At sige, pagdasal natin na maalis ang awa mo sa sarili mo. Pero pagdasal din natin nakaawaan ng Diyos ang mga anak mo. Alam po ninyo mga kapatid, again, hindi masamang magkaroon ng preference. Pero kung ang magiging preference pa rin natin, yung mga malapit lang sa atin, yung mga makatutulong lang sa atin, yung mga gusto lang din nating tulungan, bigyan ng atensyon, kaawaan, yung preference na yan, magiging favoritism na rin yan. Sikapin natin na sa ating mga preferences, huwag natin kakalimutan yung mga taong lubhang nangangailangan. Sapagkat yan ang ninanais para sa atin ng ating Panginoon. Maliwanag yan sa mga pagbasa nating napakinggan. Huwag nawa nating iparamdam sa mga taong lubhang nangangailangan na sila'y ating nakakalimutan na para sa kanila ay wala na tayong pakialam sapagkat yan ang mas makapagpapabigat ng kanilang mga nararamdaman. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo Alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sapagkat ako pala ang preference mo. Hindi mo ko kinakalimutan, lalo na sa aking pangangailangan. Tulungan mo po ako na ito'y aking panghawakan, lalo pat hindi ako nakararamdam ng suporta at tulong kung minsan sa mga taong aking inaasahan. Sa mga taong napaglaanan ko ng panahon, ng tulong, ng malasakit, pero wala na o parang nagkukulang na nang ako naman ang nangangailangan ngayon.
Tulungan mo ko paniwalaan, Panginoon, na higit sa sino man, Ikaw ang dapat kong asahan. Ikaw ang dapat kong paniwalaan. Hallelujah! Hindi mo ko kalilimutan. Hindi mo ko pababayaan. Alam mo ang aking pinagdaraanan. Alam mo ang aking pangangailangan. Ako ay iyong tutulungan sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam ng Panginoon ang kawalang hustisya, ang hindi pagkakapantay-pantay. Alam niya kung ikaw ay napag-iiwanan. Alam niya kung ikaw'y pinababayaan, kinakalimutan. Alam niya kapag may mga taong hindi tumanaw sa iyo ng utang na loob. Alam niya yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta sa Kanya ka umasa. Hindi Kanya kalilimutan, hindi Kanya pababayaan. Panghawakan mo yan kung lalapit kay Jesus. Siya pa na lagi mong iniiyakan. Siya pa na nakaalam ng lahat ng iyong pinagdaraanan. Siya pa ba ang makalimot sa iyo, sa iyong pangangailangan? Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay, ay tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay.
sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at dalang sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihahandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa aming iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayo'y inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa aming iyong sambayanan. Di man kami karapat-dapat umarap sa dambana, naririto kami upang pag-ibig namin ihayag. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who give us the gift of true prayer and of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty
and by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully united in mind and heart through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It's right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama Amin. Sumas
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally,
come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naawa sa taong galita. Sila'y kakaawan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig, masunurin sa Diyos, makakamtan ang nais kay Kristong tumubos. Jesus, ako'y di dapat sa'yo
salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Let us pray. Grant that your faithful, O Lord, whom you nourish and endow with life through the food of your word and heavenly sacrament, may so benefit from your beloved Son's great gifts, that we may merit an eternal share in his life, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busina. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong na nagiging daan para makatulong din tayo sa iba, lalo na sa ibang mga parokya. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels. Mabilis na announcement po, paalala, ang pagdiriwang po ng kapistahan ng pagpapakita ng mahal na Birhen sa Lasalet ay sa September 19. Okay? So simula Tuesday, magsisimula na po yung nobenaryo natin para sa fiesta, ha? So araw-araw may misa po tayo sa nobenaryo, araw-araw from Tuesday, September 10, 6 p.m. ang misa. Okay? 6 p.m. ang misa, 5 p.m. ang pakumpisal. Kaya lang pagdating ng September 18, ang misa ay 5 p.m. with our very own Bishop, Dennis Villarojo. Okay? Sa 18 lang magpa 5 p.m. The rest, laging 6 p.m., pero lang pag Sunday, 5:30 p.m. Okay? Sunday schedule tayo pag Sunday. Okay po? Sana po makiisa po kayo sa mga pagdiriwang at activities kayong nobenaryo, lalo na sa kapistahan. Marami pong salamat sa inyo.
The Lord be with you. and with your And may spirit. God bless us all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to Kantahan God. natin ng maligayang bati para sa kanyang kaarawan ng ating mahal na ina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat po. Salamat, Ma'am. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintapis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig